Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ama, kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagloban mo makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyano ay sa iyo tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinabi ng Panginoon, ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan sa bayang kinapubuotan ko, upang ito'y wasakin at samsamin ang lahat ng yaman. At yuyurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan. Hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya ay manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan, at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig
na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas, ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang basto pa ba ang magwawasiwa sa may hawak nito? Kaya nga, ang magiging niyang mandirigma at pagwawasakin ng Panginoon sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ng kanilang katawan, parang sigang naglalagabgab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yang mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot mayayaman ng ibang bansa. Pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos, hindi kami nakikita, ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayang kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan pa ba, durunong kayong mga taong mangmang. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong matay at tainga. Akala ba ninyo'y bingi at di hindi makakakita? Sa lahat ng bansa, di ba siya ang humahatol? Di ba siya ang guro nila, pagkat siya ang marunong? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon, hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya, hindi niya tatalikdan. Mababalik na matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat na pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihiyag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Sa mabuting balita na ating napakinggan, ay ating natunghen dito ang pagkapahayag ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang lahat ng bagay. At ang mga ito ay inilihim niya
sa mga matatalino at marurunong, sa halip iniihag niya sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Mahalaga na maunawaan natin ito sa konteksto na iti may kaugnayan pa rin sa pagpili niya sa mga apostol at gayon din sa pagsusugo niya sa mga ito. Dahil kung babalikan natin mga kapatid, ang mga hinirang na apostol ni Jesus ay mga ordinaryong tao. Sabihin natin mga manggagawa na madalas ay nakakalimutan ng lipunan ng Hudyo, mangingisda, mga sabi nga, isang publikano, at iba't iba pang mga ordinaryo mga gawain nung kapanahunan ng ating Panginoon. Kumbaga, sila yung may mga kabukasan pa sa pamamaraan ng pagkilos ng Diyos. Kaya dito tinukoy ni Jesus na itiinihag niya sa mga may kaloobang tulad ng sa mga bata. Dahil ang mga bata, kadalasan, bukas ang kanilang isipan para matuto. Bukas sa kanilang isipan para sila'y magabayan ng mga nakatatanda sa kanila. Kung bakit ito inilihim sa mga marurunong at matatalino, pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi gusto ng Diyos na maging marunong at matalino tayo mga tao dahil ang karunungan at katalinuhan ay isa sa mga biyayang pinagkulob niya sa atin. Ang hindi lamang pinapaboran dito ng Diyos o yung nagugustuhan ng Diyos ay tinatawag nating intellectual pride na para bagang lahat ay alam ng isang tao, lahat ay may kasagutan siya, at dahil nga marami siyang kaalaman, may mga pagkakataon na nagiging sarado ang kanyang isipan. Ito mga kapatid ang nangyari sa hari ng Assyria sa ating pong unang pagbasa. Kasi nga, ang hari ng Assyria, ang imperyo ng Assyria, ay sabihin natin na naging instrumento ng Diyos upang mapabagsak ang mga nagnanais na kububkob sa bayan ng Israel. Pero nangyari, inakala ng hari ng Assyria ng lahat ng ito ay naging posible dahil sa kanyang sariling kakayanan. Kaya nga sa ating unang pagbasa, dito sinabi niya na nagawa ko yan sapagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan. Dahil ako'y malakas, marunong at matalino. Hindi niya nakita na kung anuman ang meron siya, nagawa niya nung pagkakataong iyon, ito'y dahil sa paggabay ng Diyos sa kaniya. Kaya nga sa bandang huli ng ating unang pagbasa, dito sinabi na makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit iyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Ang hari ng Assyria, ang isang magandang example, yung makita na example na langaw na nakatayo sa kalabaw. Dahil nga, pakiwari niya, malakas, matalino, at marunong siya, nasa ibabaw siya ng lahat ng bagay. Dito mga kapatid, anong pinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa? Una, patuloy tayong maging bukas sa kalooban at karunungan ng Diyos. Na nangangahulugan, maging mababa ang loob sa atin. Sabi nga po ng isang ancient philosopher, the more we know, the more we realize how little we know. Habang tayo daw ay nagkakaroon ng kaalaman, gusto natin na marirealize, mapagkatanto, nakakaunti pa pala ang ating nalalaman. The more we know, the more we realize
how little we know. Kaya maging bukas tayo sa paggabay ng Diyos at gayon din sa paggabay at pag-akay ng mga pinating nakakatanda sa atin. Pangalawa, ito, no one is indispensable. No one is indispensable. Kahit na gaano tayo kahusay, kahit na gaano tayo kagaling, kahit na gaano tayo katalino, mari tayong mapalitan, mari tayong maalis. Maging kaming mga pari ay maaring sa dating pagkakataon, malilipat kami. Ang mga namumuno sa ating bansa, namumuno sa ating simbahan, mapapalitan. No one is indispensable. Kahit na gaano kakagaling, kahit na gaano tayo katalino, kahit na gaano kahusay ang pamamaraan ng ating pamumuhay. Dating pagkakataon, pwede tayo maalis, pwede tayong mapalitan. Ang mahalaga, habang tayo ay nandito at meron tayong magagawa, gawin natin kung ano'y nararapat at patuloy pa rin tayong kumilala ng lahat ng ito ay nagagawa natin dahil sa gabay at tulong ng Diyos. Hindi masama maging matalino at mabuti. Ito'y paalaala lamang sa bawat isa sa atin na maging bukas sa pamamaraan at pagkilos ng Diyos at sa pagkakit paggabay ng ating kapwa. At pakatandaan natin, darating pagkakataon, may darating na mas magaling mahusay sa atin. Darating pagkakataon na tayo mapapalitan, magre-retiro, magpapahinga. No one is indispensable. Ang mahalaga, kung ano pinagkatiwala sa atin, gawin ito ng maayos, ng mahusay. Amen. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian na sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng Kanyang pag-ibig sa maliliit at mababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa Kanyang mapagmahal na kalinga ating itutugon. Panginoon, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan, nabibigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata naway makilala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni Angel Boy Cruz Jr. at kay hindi na Harvey de la Cruz. Para sa natatayang kahilingan ni na Carmen Mangahas, Maria Cristina Laderas Mangginaw, Soda Ricacho, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Angel, Lourdes, Nia, Rio, Magdalena, Salome, Genoveva,
Lourdes Lamberto Deogracias, Perpetua at Nicole. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kami makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid o pangampagahin natin ang kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay na iyong sumasamong sambayanan, at tanggapin mo mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinuko, kahit minabuti niyang siya'y panganak ng biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami inagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang pag namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, O Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, O Hosana, sa kaitaasan. Hosana, O Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin,
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinuhin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idini sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan na iyong paglilikas sa aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Regina